What's up, KEG, at welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, meron tayong matinding balita. Grabe itong nangyari, no? So, may update na ang YGG at yung next chapter nila na ito na nga, mawawala na yung YGG Play. So, sa mga hindi nakakilala, yung YGG kasi is isa sa mga community dito sa crypto. Mga Pinoy ang gumawa nito, no? Nga ang problema, yung kanilang YGG Play na which is na iba't ibang mga laro, no? Ay magsa-sunset na, so mawawala na, no? So dito sa kanilang explanation dito, yun, we tested this thesis first building our own game, yung LOL Land, which acted as a case study to show how casual DJing, yung mga dinedevelop nila ng mga laro. Meron din dito no signing 9 games to collaborating with IPS like PUBG Penguins, no, partnering with top creators, YGG Play Launchpad, no, organizing events worldwide, no. So ang dami nilang mga naging activities talaga. Active sila ng mga developer, no. But unfortunately yung nagkaroon talaga ng siguro sa income din ito, no. Kaya sila nawala. Pero meron akong rin dito take sa kanilang maybe hindi talaga panibagong opportunity siguro or hindi talaga yung gaming yung kanilang priority, no. Pero dito dito nga sa kanilang post ng YGG, no. So meron silang plano dito na lumipat na sa sa AI. Ito yung sinabi nila, we want to entirely transparent about the sunset plan. So, yung YGG Play, that fun site, Launchpad, and all associated social as well as community questing on community YGG Play will retire. As for the players, LOLland and Waifu Sweeper will also be retired. Yung LOLland, nababasa ko nga to, no? Pero hindi ko siya na-try, All marketing support for third-party games will cease separately. The Web3 version of Giga Chatbot and Ragnarok Breaker will continue as normal, with live services fully maintained by their respective studios, D-Labs Games and Planetarium Labs. The transition will be completed by August 1. So buhay pa yung kaso ibang developer na D-Labs Games na tsaka Planetarium Labs. The hardest part of this decision as its human impact. We are parting ways with 35 people. Mawawalan ng trabaho across our different functions. They are world-class professionals who build exceptional products and under extraordinary market pressure. YGG is actively facilitating connections to help them discover. Pero alam ko, meron silang ang alam ko hindi more on talaga may mga Pinoy dito pero ang alam ko hiwalay itong YGG. No, hindi ko lang sigurado pero so sa next chapter nila is sa AI data. Sila yung sa AI sila magfo-focus, no. So sa sinabi nga ng YGG na isasara nila yung YGG Play, kasama na yung kanilang mga launcher, no. Mga laro nila kagaya ng LOLland at saka Waifu Sweeper. Ang naging dahilan is yung siyempre mahina yung crypto market. So binanggit nila dito yung tungkol dun sa nangyari nung last year. Nagkaroon ng malaking liquidation. So bumagsak talaga yung mga altcoins noong October 10 ito. October 10, 2025. So nagkaroon talaga ng crash kasi noon. Kaya talaga naapektuhan sila ng sobra. So, hirap na rin talaga yung gaming industry, no? Ililipat na nila sa AI data business kung saan talaga gagamitin nila yung mga gaming behavior bilang training data. Yung mga nakuha nilang mga information dito sa atin. As a gamer kasi, meron tayong mga data rin na ibinibigay kung ano yung mga nagiging action natin doon sa game. So, ibinibenta yun. Pwede nilang gamiting data yun kapag develop ng AI. Pero ang mas malaking lesson kasi dito, hindi lang to simpleng issue kasi ng YGG. Isa to sa problema talaga ng halos lahat ng play-to-earn industry, no? Mas marami kasing pumapasok kapag para kumita lang kaysa maglaro. Kapag nangyari kasi yun,
ang daming seller talaga, sa totoo lang. Kakaunti lang yung buyer, mas bumabagsak pa yung token. Siyempre, ang gusto mo talaga is kumita lang. So, pag nag-earn ka, bibenta mo lang. Ganun lang yung nangyayari. No? Hindi laro yung binibili. Sweldo talaga yung hinahanap ng mga tao pagdating dito. Lalo na yung, tingin ko yung mga ganong klaseng laro na parang mga idle game or di kayo mga hindi masyadong interactive. No? Kailangan tignan din natin yung mga ganun yung magsasabi lang ng mga pixelated na game tapos hindi naman talaga worth it. No? Yung para bang pang mga Nintendo style na mga laro na mga ano. Pero ewan natin, no? Kasi yung pixel, hanggang ngayon, nandiyan pa rin naman yung pixel eh. Tsaka yung Axie Infinity, pero ewan natin kung nagkakaproblema na rin pa sa revenue or dahil sobrang dami lang din talaga ng sobrang laki ng community tsaka mas maraming gamers. No? Tapos isa pa yung talaga yung reward muna bago yung entertainment. Sa traditional games kasi, yung mga web 2 games, masaya talaga laruin. Kaya nagde-develop ng panibagong laro. Pero sa maraming sa web 3 o mga play to earn, reward talaga muna yung pinampo-front. Which is talagang mali. Kapag nawala yung reward, siyempre mas umaalis yung mga players. Tapos yung token din ang nagiging produkto. So para kumita ka ay para ma-encourage ka maglaro is kailangan i-front mo yung token mo. Imbis na yung game talaga yung ibinebenta, token yung ibinebenta sa mga retail, sa mga tao. Kapag bumagsak yung presyo, wala na talagang gusto maglaro nun. No? Tapos, may infinite supply yung mga rewards. No? Araw-araw may bagong token, walang tunay na demand, talaga automatic talaga inflation yung mangyayari. Parang gobyerno lang na walang tigil talaga sa pagpiprint ng pera. Pero, ang ano lang naman dyan is bakit buhay pa rin yung ibang Web3 games. Yung iba kasi talaga, halos tanggalin na nila yung play-to-earn model eh. Mas ginagamit nila yung mga cosmetics, battle pass, na collectibles, skins, tournament, creator economy, tsaka trading. No? Reward lang talaga yung sa crypto. Hindi talaga yun yung dahilan para maglaro pa. Ang malaking pagkakaiba lang kasi yung old mindset kasi play, maglalaro ka para kumita. Yung bago kasing mindset, maglalaro ka dahil masaya. Bonus na lang talaga kung may value. So, para sa akin, wag mo nang tignan yung mismong token chart. Pagka sa mga play to earn. No? Tingnan mo kung ano yung may mga player ba talaga na gumagastos dahil kahit walang token reward. Kapag may gumagastos ng sarili nilang pera, mas healthy kasi yung economy. Kasi ganoon naman talaga eh. No? Any game naman kahit naman yung iba talaga willing talagang bumili ng bagong console, bumili ng bagong sa traditional gaming, no? Para mag-enjoy. Pero kapag dahil para sa reward, so mahirap. Yung tunay kasi na sukatan ng web 3 game hindi lang daily active user. Ang tanong kasi dito is kung pag tinanggal ba yung token, hindi maglalaro pa ba? Yun kasi yan eh. No? Kasi kung oo, may feature pa talaga yung game. Kung wala naman, Ponzi na lang talaga yung Ponzi mechanics. No? Isa yun sa mga bagay na tingin ko sinusolusyonan ng Axie Infinity. Hindi ko pinopromote yung Axie Infinity, no? Pero sabi ko nga sa inyo, gusto kong gamitin yung Axie Infinity as thesis kung mag-workout pa talaga to. Kung maging successful yung Axie Infinity. So, nandito tayo para malaman natin, makita natin. Magkaroon tayo ng standard pagdating sa mga gaming. Pero kung mag-fail yung Axie Infinity, dito sa kanilang ginagawa. So, another na naman to na thesis natin para malaman natin yung mga future na mga ilalabas ng mga play to earn kung worth it pa. No? Sana lang talaga yun makabawi, no? Pati yung sa Pixel kasi hindi ko na masyado na subaybayan, no? Pero still yung Pixel is buhay pa rin. Mas maganda rin kasi tignan yung mas magandang tignan na labor replacement, no? So kailangan natin tanungin yung sarili natin. Kung napapalitan ba ng game ng trabaho, napapalitan ba yung game ng trabaho o gumagawa lang ng artificial talaga na income. Kapag yung laro kasi is parang trabaho,
talagang aabot na yun sa limit niya eh. Kapag naging entertainment kasi, mas tumatagal talaga yun. No? Yun lang naman yung simpleng kailangan na matandaan nyo dito. Iba yung, iba yung Bitcoin, iba yung mindset mo rin pag nasa gaming ka. Sa gaming kasi kailangan, nag-e-enjoy ka dun sa nilalaro mo or, tingin mo nag-e-enjoy yung ibang tao sa nila. So, once sa rewards lang ang tinignan mo dito, kita-kita lang din ang tinignan mo dito. Para ka lang din susugal eh. Pagdating mo sa mga play to earn, no? So, yun naman natutunan ko for the past, ilang taon na ako naglalaro ng Axie Infinity. No? Ilang taon na, kasi yun nga, hinahabol ko yung income, hinahabol ko yung ano. Pero, habang tumatagal kasi dahil parang mas naintindihan ko yung game, mas nagde-develop sila ng panibago. So, nag-enjoy ako laruin. Natutuwa lang ako ng gano'n, no? Yung terrariums nga, sabi ko sa inyo, hindi ko na-expect na pangkitaan lang yung napo-front nila. Sa bagay, version 1 pa lang naman. Hindi natin alam kung merong mga bagay na makukuha doon na pwedeng gamitin sa ibang laro. Yun kasi ang inaantay. Naantay ko talaga sa kanila. Na magkakonect-connecta yung tatlong laro at may iba't ibang resources na pwede mong ilipat-lipat to sa mga laro na yon. Kagaya nung sinabi nila nung 2021 na multiverse. So, hindi ko alam kung doon ba papunta. No? Pero dinidevelop naman nila yung Atias Legacy. So, malalaman natin kung para saan pa. Kailangan hanapin natin yung games na kumikita rin sa ibang token. Yun yung isang bagay na wala rin ng Axie Infinity pa eh. Halimbawa, yung mga advertisement. Dati against ako dyan sa mga ads. Pero siguro kailangan i-consider na rin ng Axie Infinity yun. Mga ads, no? O di kaya yung mga skins, no? Ganun. Sponsorship, pwede rin. No? Licensing, o di kaya mga merchandise. May mga merchandise naman nakikita ko. Mga subscription. Kapag token lang kasi yung source of net revenue talaga, delikado talaga yun. Kaya kailangan na meron din iba. Sana magkaroon ng ganun yung mga ads or advertising, no? Sa Axie Infinity. Tapos ang pinaka-importante kasi metric dito, hindi talaga TVL eh. Hindi holders, hindi market cap. Ang tanong kasi dito, may babalik bang mga players kahit wala na yung event o wala ng airdrop? Yan yung pinakamalagang sukatan kasi ng tunay na community. Pero sa nakikita ko naman sa mga comments, so ang daming community ng YGG, nga lang yun nga, hindi sila naging successful pagdating sa play to earn. Tapos may mga naiisip din ako kasi tingin ko hindi lang bear market yung totoong dahilan, no? Dahil kung bakit bumagsak, no? So ito naman is ano ko lang, observation ko lang, no? Aking opinion lang to, no? Paano kung yung pagsasara ng ilang Web3 game project eh, hindi nang dahil sa bear market? Paano kung napagtanto talaga ng mga investor na mas mabilis at mas malaki yung kita sa AI kaysa sa play to earn? Kaya unti-unti na talaga na lumilipat yung kapital, iniiwan na yung gaming. Karaniwan kasi sa negosyo, sa paglipat ng sa mas promising na industry kapag nagbabago talaga yung market. So, nandun na tayo sa AI. So, yung mga revenue sa crypto, yung mga kinita sa crypto ng mga developers or kung kahit ano man, no? So, lumilipat na sila nagta-transition. Kasi bakit? AI na kasi yung mas ano ngayon, ang bagong hot sa market. So, dahil dun, FOMO na naman yung mga developers doon. And, at pagkatapos doon is, mga tao naman ang mga retail naman ang mapupunta doon, no? So, ganun yung nangyayari. Tapos yung play to earn kasi experiment talaga. AI talaga yung parang totoong goal para sa, siguro, paano kung yung play to earn hindi naman talaga end goal, no? Hindi talaga sila naka-focus doon sa mismong gaming, no? Paano kung naging paraan lang talaga yung para makabuo ng napakalaking community ng gamers na yung gameplay, decision making, or interaction is magiging mahalagang training data para sa AI. Ngayon kasi mas mahalaga ang data kaysa sa token eh. Mas kapakipakinabang ng AI kaysa sa game publishing. Wala pa naman akong ebidensya para nagpapatunay doon. Pero posible kasi rin na may simpleng business talaga na pivot pagbabago ng market. Tapos ang token kasi yung masakit talaga eh. Hindi naman yung produkto eh. Kasi kung maraming play to earn project talaga, hindi talaga
focus para gumawa ng pangmatagalang laro, no? Baka yung token launch lang talaga yung pang-ano talaga nila, pinaka-goal. At ang game talaga nagsisilbing parang marketing tool lang para magkaroon ng demand. Pag nawala na yung hype, syempre humihina na rin yung buong ecosystem. Hindi naman to totoo sa lahat ng Web3 game. May mga ilang project na patuloy pa rin nagde-develop ng gameplay kahit bumababa na yung token price, no? Pero ano naman to? Speculative analysis ko lang naman to. Wala namang matibay na ebidensya tungkol sa mga sinabi ko, pero opinion ko lang naman yun. Pero pwede nyo tignan yung mga ganong angle, no? Ang layunin ko lang naman dito talaga, hikayatin kayo na suriin talaga yung mga pangyayari na mas kritikal. Siyempre, wag basta-basta tanggapin yung mga unang paliwanag na nakikita natin, no? So, ayun. So, hindi naman ibig sabihin nito sa pagsasara ng YGG, wala na yung Web3 gaming, no? Ibig sabihin lang nito is unti-unti na nawawala talaga yung paniniwala sa model na play to earn. At talagang lumalapit na tayo dun sa model na kailangan is may fun. Pag naglaro ka ng game is masaya. May dahilan kung bakit ka maglalaro, hindi lang dahil sa token. Siyempre, pagkatapos, saka natin gamitin yung blockchain para pagandahin pa yung experience. Yan marahil yung direksyon na talaga na pwedeng malaki yung chance sa tumagal sa susunod na panahon, no? So, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat, sa ating mga supporters and subscribers. I-like and share lang ang ating video at thank you so much sa inyo, no? So, kayo, palagay nyo magsusurvive kaya yung Axie Infinity Pixels? At isa pa, yung mga Filipino developer natin, yung gumawa ng Sabong Saga, no? So, hanggang ngayon, meron pa rin naman ako ng Sabong Saga, pero hindi na ako masyado ring active nung naglalaro. Pero marami silang bagong inilabas na mga features, no? Pero ayun, titingnan natin kung sino yung susunod, no? So, ayun lang, magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!